Matag sa tanan, igsoon. Amen. Dalay ko na ang buhay nga Diyos no, sa kanunay. Salamat sa mga testimonies nga tunadungog karon. Indeed, hindi ka ma-comprehend sa words sa iyong kamayo ba. Kita nga kaila sa Ginoo. With this privilege nga kawag yung nga si Lord di ka mo akyas ato. And salamat sa Ginoo nga nakailata niya and nata karon. Namay mga tao nga wala po sa simbahan nga wala sila ipulong sa Ginoo. But you are so blessed nga nakadiri and you can hear the word of God and it could change our lives. Amen. Amen. Praise God. Salamat ikaw rin nga opportunity no magyatag ni pastor na akong giassignan first sa YA yang adults. So puhon naapoy mo tayo nga mo share sa gospel pero ako gitaasan ni Pas karon nga Sunday. And first Ginoo nga dugay naman ni nga gi-release nga info nga kamo ang next nga mo share sa gospel. But the moment nga ingnan ko ni Pasa ni kulbaan ko gamay. Kulbaan gamay ba but nga ko Lord salamat din sa kanang opportunity Lord nga magatag na ako. Nga ko nga di mo anay nga mag-worry, di anay nga mahadlok na. But I just praise God nga kanang daw nako sa level nga the Lord is kanang sa part nga kanang tang baby ba ka? Di pa kawo mo sorry. Di pa kawo mo say sa pulong sa Ginoo. Pero ningabot ko sa part nga nano ka niya nga pwede na kang maka-share and with all humbleness and humility nga di gani akong pulong gyud sa Ginoo ro gani. Kanang knowledge or kang wisdom na ma-share na mo ang yang po yun ang po Lord imuhag yun nga pulong Lord dili gina ako ang buwas ng Lord. So may nakanindot nga kanang yung mapabos sa Ginoo. Dili lang ta lantaw sa tong pagalingon but we look unto Jesus who is the author and perfecter of our faith. Amen. Maadunggan na ba ko sa layo? Amen. Hinay sa tingog. Dahil ang tingog kay hinay pero naman tayo mic yung madunggan na siguro. Amen. Amen. Praise God. So before ko mag-start no sa message sa to karon, mag-review lang ta sa last na to nga wali. Last nga Sunday nga wali, kita itulan na to nga borders beyond borders. So ang first nga border is kita or ikaw nga kanang border ba pagkasabay like borders. And kanang next nga border is kanang mo nang lugar, place nga imong atuan buhol kana. So may verse ato nga sa Timothy nga nanglan i-present atong kagalingon nga wanta ang ayanta nga modala sa pulong sa Ginoo. Kay di ta pwedeng mudong or sa laing lugar and we are not fully equipped by the word of God. Dili ta pero wala ta ni agi training dong lang ta ato and then walay pag-send out sa imuha. So importante kayo nga naay pag-send out. Naay mga kabanan ato diri nga nasa plan nga go outside and they will not go there nga para mangitag trabaho but they will go there to preach the word. Wag na ang main nga task why nga budong ka sa laing lugar. So we have been trained here to have that vision, to capture that vision nga mudong tag laing lugar to share the gospel. Kaya naay daghang mga tao sa laing nasod nga sa igon panipas. Even mingon ka, do you know Jesus? No. Wa kaila sa nang Jesus. But kita dire, mingon ka Jesus, manggidibati ba? Grabe na kayo kebo sa ano Jesus. Wana na kuha lang ang essence bang anong kanang dapat nang tawag pasalamat lang ta ay nakailatan. Hindi ta away pa sa kuan. No, the Bible also instructed that giingnan dan sa Bible nga na yung gyud may mga falsehood. But we praise God nga karon nga takna you are in the safest place and you are in the place nga you could hear God's word and maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So before we start, let's pray.
pray ta. Heavenly Father, we thank you, Lord. Thank you sa kabuntabon mo, Diyos. Yung batag ka na mo, salamat Ginoo sa bagong ang kinabuhi. Salamat Ginoo sa yung mga pulong mo, Diyos, yung madungog karon. We praise you, God, nga yung mga iset ng mga kasing-kasing, yung muna-una, Ginoo. Just acknowledge you, God, your Spirit, Lord, yung mga pamuhat sa mga kasatagsang kinabuhi, Lord. Praise you, God, sa mga pulong, Lord, nga magkatag ka na kabaguhan, Lord, sa mga kinabuhi, sa mga una, Lord, sa mga kasing-kasing. Ikaw lang mga Diyos ang mapataas ng atak na wala lain pa. Amin ang giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. So, ang title sa akong message karon is we prepare your mind for action. So, ako nang i-base sa verse no in 1 Peter chapter 1 verses 13 to 14. Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. So, mga ison, kinanglan kita nga i-prepare na itong atong mga huna-huna, kay ang kaning una-una na to, di ba, we have this kanang armor nga, the helmet of salvation. Why we need the helmet of salvation? Kinanglan siya nga, kay ang mind na to, atakihon siya, atakihon sa kaway. And the moment nga, ma-attack ka na yung una-una, everything will follow man. Kay, as the mind, kung sa'yo nagdadagan sa una-una, kung control yung mind sa mga last pa sa kalibutan, then kanang parts sa yung body will also do things nga which is against the will of God. So, importante isuon nga kita nga mga anak sa Ginoo, we don't have this kanang wala na taning mga butang mga pangkalibutan. We call that the lust of the eyes, the lust of the flesh. Kanang mga butang nga dapat wala na nato or di na makita nato. Amen ba? Amen. Praise God no nga ang yan yun kinanglan kita is magpuyog yun sa kaubuton sa Ginoo. And kinanglan nga magpapuno ka sa pulong sa Ginoo. Kay kung wala kay pulong sa Ginoo, ang imong harag yung pumusay ni nagadagan sa imong una-una, nawa pupuno ka sa malaway. Siyempre imong action po malaway. Pupuno ka sa pulong sa Ginoo, siyempre, imong binuhatan po, reflect po na sa imo ha. Amen? So, ison, ang pulong sa Ginoo, kinanglan yun nga, atuwa siyang i-treasure. Kay, bisan pa, kapila ka, makadungo sa pulong sa Ginoo, but, dili niya po i-treasure ang pulong sa Ginoo, then, wala pa na siya impact sa imong kinabuhi. Kay, dawa, gitagaan mo ka og will ni Lord. Kung imo bang ang tinga ni or imo buning kira kadugog buning Ginoo pero wala ra koy effect sa kuha kay wa man yung gigugma gyud ang pulong sa Ginoo. Pero imo ang pulong sa Ginoo nga dapat mo siyang gigugmaon. Dapat mo siya nga dawa no kung tinuod gyud kang nangalakad sa Ginoo dapat tinuod pud nga nahigugma ka sa Ginoo. And di na nato na ma-deny pero pwede na ito ma-deny na sa itong kaugalingon, sa itong isikataw, but we cannot deny God in the presence of God. The moment nga, nanan sa presence of God, sabi, Lord, nangalagad mo ko, but wala yun nakita sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Those hidden things, si Lord na makita na. And kinanglan iso nga, kaning message nga, atong maduho karon is about, mag-prepare kita sa itong una. Nga, di yun ni ma-iluan. Kay kita nga nana sa kabuton sa Ginoo, kita nga nakasabot pa naa magyud ning urge nga kana bang tintalon ka and suwayan ka i-firm magyud imong foundation, i-firm magyud ka sa pag kanang ang imong na dungog nga pulong sa Ginoo or imong gihawiran nga pulong sa Ginoo. Kay sa masugod ka sa di napa may kaaway, napa man si Satan nga will deceive you. Will try to kanang
to afflict you para lang yun mawala ka sa presensya sa Ginoo. Remember nga dili ta excuse nga okay na ako sa Ginoo and dili na ko excuse nga makasala. Pwede po nga makasala. But mo ni yung duman nato, we have the Word of God. This is our weapon. This is our shield. So kinahanglan nga pasabot na isa all. Amen. So these are the things that we must prepare. So we must love God. So kinahanglan nga atong higugmaan sa Lord. So in Mark 12:30, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So I think this is very basic na no sa tuwa. Wala may I think kitang tanan is we have heard this verse many times, but I don't know if we really kana bang gibuhat pag nato ni siya. Ipatuwa pag yun yung gihimo sa tawang kaugalingon nga gigugma pag yun nato si Lord sa tibuok na ito nga kasing-kasing tibuok atong kalag huna-huna and sa kusog. So it's easy to say nga okay no rise na it's easy to say nga nakagawa ka na, but the moment nga mo take action na ta sa itong nadunggan nga pulong sa Ginoo, I think anata medyo challenging kayo. Okay, nawa if we all kana yung do this thing nga gilag na si Lord, then wala nang tay nganong na sa tong congregation nganong naama niya puy nganong mga wa bisan wala man sa giaway bisan sige sa kadung sa pulong sa Ginoo, but nganong mga wa man is because they don't really love God. Wala pa gyud nila gihigugma si Lord truly, because I believe nga kung gihigugma nimo si Lord sa tibok ng nauna kasing I think dili ka mawala sa church. And I think the church has is a place nga anak ka mo-grow. The church is a place nga makadunggo sa pulong sa Ginoo, and I think there is no harm in the church. Amen. Ang mukos lang yun of harm sa church is kawan ang kaaway. Mura mo yun ay mukos of harm. Mukos of doubt sa imuhang una-una. Mukos of ngayon kasi mga lain na ni pasura masabak nga. But you don't know nga the love is should display yung love through discipline. Amen? So mana ison dapat atong na you know nga ato yung hugma sa Lord para no if you have this vision sa unahan, you want to go to other places, you want to preach the gospel to other places, but inside here sa church nga sa trainings dili ka accept, or you cannot accept rebuke, you cannot accept correction. How come nga makamudong ka ito and so ma-accept mo tanaw nga pagsulay dito? So dili nga na kinanglan nga dili balandaan we have this mentality, we have this kanang pangunaw na nga yes, I am here in church because I will be trained, I will be fully equipped like a soldier ba, army ba nga di man ka pwede mo battle in the field nga di ka fully equipped and walay pagtugot sa imong labaw. So we are so blessed in this church nga we have those kind of trainings, and mind you it's all free, wala jud ka babayran so and it's just so kay nya naman ka gracious si Lord sa tuwa, and kayo nga kung tinuod yun ang atong pag-iuba sa Ginoo di mo lakutay ta. Amen. Nayan sa atong simbahan we have been i-train and some left okay mo anong hindi man sila, and praise God kinabo ka wabo ka niya. So I believe ang imong kasing-kasing karon is na-tune diya sa Ginoo, so nakasabot ka sa pulong sa Ginoo. The reason why you're here is because you endure all those kinds of trials, and mo na naka-build sa imuha nga mumulikon imong kasing-kasing ang una-una nga yes, ako yung tingwa is kalagaran si Lord. Amen. Amen. So next is, so we must willfully serve God. In 1 Chronicles chapter 28 verse 9, and you shall
And you, Solomon, my son, know the God of your father and serve him with a whole heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will cast you off forever. Amen. So, ison, kinanglan nga, ang atong pagpangalaga sa Ginoo is not out of kanabang mapugos ka. Amen. Amen? Hindi pwede nga malagad sa Ginoo nga napugos ka. Or kay gingnan kasi mong mama or gingnan kasi magsuon, uy, simba na. Simba ko kay gingnan mo ko. Or mayon kag, uy, doon the church kay kinang nay kuan ito. So, yan yung maka-kuan ka na, maka-identify ka na if that person is kanang yung, let's say, baby pa siya sa pagpangalaga sa Ginoo. But kita nga nana sa trainings, undergoing trainings. So, dapat wala na nangyana nga pamuna. Kaya nga itong una-una is atong gi-serve si Lord out of kanang willingness ba. Serve ko sa Ginoo. Wala ko gipugos. It's my own will nga kanang magpa-train ko. It's my own will nga serve ko sa Ginoo. It's my own will nga mudong ko sa church. Amen. It's not the will of my father, the will of my mother, the will of my sister, my brother. It's your own will to serve God. Amen. Hindi pwede nga ang atong tungod sa imong discipler. Kung narong discipler, focus ko kay simbaw na yung discipler, inang discipler, di pwede niya na. Ang dapat yun, ikaw mismo yun, mingon yung nga, ako malakad doon sa Ginoo. Di ka mo lang tao sa imong, pinsan mo lang tao, ang imo lang tao sa Ginoo. Amen. So, kaniyo dato yung duman, dili pwede nga ang atong papanudlo, pabilin ta nga, matuta sa, ano bang, aning level bitaw, dapat mo saka gyud ta. Kay that's what we are made of, to accelerate yun sa itong kanang pag-ila sa Ginoo. Di pwede nga sige tag pabilin na. Sige tag bata kanunay ba. We need to grow. We need to mature yun sa ito ang pagpanglakas sa Ginoo igsoon. Amen? Sabta na ba igsoon? Amen. Marang nasuko ko, pero ako nasuko ha. Amen. Amen. Praise God. So, next is we need to prepare to have our mind set on God's interest. So, namay po yung worldly nga interest, no? We like godly interest. So, hindi na interest nga nang sa utang, ha? Interest nga nang ganahan niyo ba? So, in Matthew 16:23, But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me. For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. So, yan yung duman na ito nga, ang mga, basta na-adyo yung mga butang na, bro, maglami man yun, pero di yun yung parang Panginoon. Dapat, we are trained to identify yun, kanang kagotan mo discern sa what is godly and what is worldly. Kaya na may worldly nga, mura po godly. So, anata mabitik ba? Kinanglan, di yun ta mapabitik igsoon. Kaya, the moment nga mabitik gani ka, dihanan na mo, kanang, ano bang mawaw na ka mudong sa church, mawaw na ka musimbang, anong mawaw mo musimbang nga. Yan, is because, kanang, if you have been under attack, then you should know where to go to. Diba? Kaya, kung i-atake mo na ka, dapat di yung di mo ka mag-separate. The moment nga i-attack ka, dapat mas mudot-dot ka. Kaya, diha ang kusog man sa iyong kabanan. Diba? The church is your strength. Kaya, na kayo mga kabanan, mo pray ni mo advise ni mo, na kay pastor, na kay shepherd, nga mo atiman mo. The shepherd loves the sheep. Amen? Kung dapat masabutan na mga, ang atong shepherd, he loves us. Amen. Siguro magmurakag di kayo niyo na makuha if kanabitang ay muhang panantawis kanang tawahanon lang. But if you see in the spirit yun, in the spiritual aspect, ang shepherd, he always kanang ang iyang concern is ikaw. Nga di siya ganahan nga mawala ka sa Ginoo.
Ang imong kinabuhi dapat magsigi siya o disiplinahon ka niya. Kaya niya na ayahang pahigugma. And kinanglan nga, kita nga sheep, kay sheep man ta, kasabot mo ta nga, naaday nagbantay na ho. Nga mao nang badlungon ka, is because nainagugma ni mo. Hindi siya ganahan nga malayo ka sa Ginoo. Kaya nalayo na ka sa una, kaya nakitaan ka, niya karon balik na buka sa una day. Di nga na isoon. Dapat natay ka ng karakter nga mapamsanon. We should have this character nga submissive. We submit to the kanang kinsay in charge na to. Amen. Amen. Kaya I believe nga kamo is kay now karon kaya ito ko nga you have that kind of part nga mo follow yun, mo obey yun. Amen. Sige. Tayo ta. Part yapo niya sa itong is sa Colossians 3:1-4. And then you have been raised with Christ. Seek things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Amen. Amen. Praise God. So, what a beautiful verse nga. Kinanglan ang atong unahuna, wala na nakaset diri sa kalibutanon nga mga butano, but our minds is set on above. When we talk about above, it is where Christ is. And kung atong unahuna is na ni Kristo, kanami taong nakoy experience nga kapit it was the end of my mother good. Itong panaging nga semana, I thought nga it was his last na nang panakita. I thought nga dili na magkasurya balik. But the moment nga na-experience na ako, wala ko, I just stay calm and relax. Okay, ang isubmit yun ang una-una ba nga, Lord, I submit my thoughts to you. Help me, Lord, nga dili ko worry. And I praise God nga kanang bitaw ay mo una pag wala siguro tawhanon pa ka to ana ko ga maaway na ka to ana ko ga well di kanang nga mga attitude ba. But I praise God nga through all the experiences I have in this church. I was built nga on experiences, situations nga na wala ka lang tingawan mo di magampo sa Ginoo. Just trust God. Trust nga, Lord, this is not, wala na ko yung hold na niya sa kinabuhi. But I trust you. Kung imong buhiyon ng mama din, I could share. I could still share. I could still kanang let her kanang ba experience my love sa aning nga person. Kay di mo hold ang kinabuhi, but I just praise God nga my mother is still alive. My mother, I could still speak to her. I could still share the gospel to her. So, salamat ko sa Ginoo nga ang una is wala na gyud na set, and may masad sa tuang tanan nga dili na gyud ta una sa mga kalibutanon nga butang, but we think about what is kanang yung things from above. Amen. Amen. The next is, we must be prepared to do God's work. Amen. So, unsa may mga kanang itawag nato nga God's work. Daghan mga work, no? Pwede magtrabaho nga secular nga job or whatever you call that job is. But we must do God's work. So, natay trabaho para sa Ginoo. Amen. Amen. So, whether you are in isa ka trabaho karon, but if you are in school, you have the task to share the gospel. If you are in the let's say organization nga asa ka nabutang, you have this task nga mo share sa gospel. So di pwede nga, bravo, ako nako sa trabaho ron, so dili ko Christian, di ko ka-share. Kung nako sa church, ano ko maka-share sa mga. So kung nako sa lang naso, di na ko ka-share. So yan ang dili dapat magubag ang pulong sa Ginoo sa imuha.
So wherever you are, you are given this task nga mo share good. Di gyud pwede nga dito mo share. And bro, kita na noon ang mahimo nga tigpaminaw sa ilang mga kalibutanon nga tapos maadapod ta sa mga kalibutanon nga mga storya. And kita nga Christian nga kasabot sa kamaturan. Di na ta ka-share. Bisig kita ang dapat number 1 nga mo encourage sila mo na kulo mo na kamaturan. But sadly, mo ko na experience sa ubano nga di ka share ba sa pulong Pinoan ma-overwhelm ka sa mas daghan man sila mo nang makuan ka. Pero mo na tong barugan yun nga kita mga anak sa Ginoo, we have the word of God and kabaw kita ang pulong sa Ginoo is makapag-ugyo sa kibuhi sa tao. And kaning kamaturan nga tong nadawat dapat di gyud ni nato kana daw kapigan na, and we need to spread this good news sa imong family, sa imong workplace, wherever you are, wherever you will be. Dapat kinabuhion ni nato siya mo po ni hindrance siguro nakita nga ano dita ka shares because we don't really study God's word. So maybe we don't really meditate on God's word. Wala siguro yung nagtinguha ba kanang gitinguha gyud mo nga sa matag adlaw ang pulong sa Ginoo yung imong first nga when you wake up ang pulong sa Ginoo number 1 mo nga dili ang scroll down ka and all those things na yan. So ato po na yung tanawon kung magsuono nga hinanglan ta mag kanag yung ang ato ang pag-love sa pulong sa Ginoo mo na atong pakaraan. Amen. So let's see here no so Nehemiah 4:6. So we built the wall, and all the wall was joined together to have its height, for the people had a mind of work. So na yung basay sa nikod nga verse sa Nehemiah nga kung magkayusa day ang kitang tanan magkayusa dako ang trabaho nga mahimo. Amen. Kung ang church kasabot nga one mind in Christ, then dili lisod ang pagtrabaho, dili lisod ang kay nakay natin tabuon, dili lisod kay nagkayusa man. Amen. So paspas ang trabaho kung magkayusa yun ta. So and mo po na paspas yun ta nga magpatudlo. And biling po tang patudlo para paspas yun natin growth. Kay nawag dito ang patudlo hinay yun ang growth. Kay napay pride na. Basta di kang patudlo, napay pride sa mo ha. Ano ba yung mga pride? I experienced that. Magdibuho yung lagi mo ha. Even though na kay leader, magdibuho yung lagi mo ha. Na experiences ko sa una. Magdibuho ko ako and I've seen it nga, it is not beneficial to me. So dili beneficial kang magbubuta kag mo ha. Kinanglan ka nga kung na kay mentor, na kay leader, you need to listen to him. Kay na-adjit benefit ang pag-obey yun. Na-adjit kahimuan ang pag-obey. And obedience is from God. So, ganun si Lord nga obedient ka sa mga, especially naka sa church, naka sa tundok sa mga tao na nag-ila sa Ginoo and nagtudo sa tulong sa Ginoo. Amen. Next is in Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen. So, it's all kita wag nga mubuhat o mga mayong butang. Dili walang tagi tawag para bang what's the purpose man ng Christian ka? So, kung Christian ka, you should not be Christian by name. You should be a Christian by love. So, you will be identified as true Christian if you are on how you love others, how you love God. So, kinanglan nga makasabot at nga ang atong kinabuhi karon ato nang to do good works. Mga butang nga maayo. Kay ko nga maayo na yung mga butang nga maayo ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, buhaton nimo na. Maayo ang pagampo, buhaton nimo na.
maayo ang pagdahi sa Ginoo buhaton nimo na. Di na kinahanglan encourage pa. Amen. Kay for how many years you've been a Christian and how many years nga nakadawong mo sa pulong sa Ginoo and still you need encouragement nga maampo, you need encouragement nga ubasa, you still need encouragement to praise, to worship God. I don't know where your mind is. Asa yun yung gibutang, yung una-una o yung kasing-kasing. That's very questionable. So sa ingon pa diri nga, kinanglan, kano mabutang nga, ato nga nang ginahabit. Di na lisod nga utang. Ang pagsimba, dapat sayo na. Dapat dili na tawahi. Kay, wala ang butatuluay nga mag-late. Ang gitulong ato is we need to be diligent. We need to not to be lazy. Kinahanglan nga dita magnilisi sa taas kayo standard ni Lord. And if kita expecting sa ta and dako kayo atong mission, atong vision sa simbahan. So, dili magsibo ang ato ang i-desire sa atong action. So ang atong desire dako kayo, but ang atong action is less kayo. So we need to meditate on it nga, Lord, if nagkuwang may silua mi Lord, and Lord, we want nga sa sunod na mga Lord, kami nga tinuod yun may nga kanang amo bang dili na ningon nga kanang tinodan yun ang paigugma, di nang gugma nga piki wa. Kinahanglan nga ato kay gugma sa Ginoo is tinuod yun kay kana ang gugma mo reflect yun na sa imong binuhatan. Amen. 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 So sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, therefore if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. So, ang pag-timo maayo igsoon, di ba vessel man ka? So, kinahanglan po diay nga magpahilot ta. Amen. So, diba, kung ikaw nga maghawid sa pulong sa Ginoo, kung ikaw nga mutudlo, Rabaw, the moment nga itagan ko ng atas mo ko, kinanglan sa ko magtarong kinanglan sa ko, Lord, sayo ko sa mga kinabuhi, Lord. Kaya kayo ko, na-weight ang kanang tagaan na kauguan nga na nga taas nga mutudlo mo share. And ikaw nga mutudlo niya, baka gabuhat. Maraw, bagting yun sa mga nauna, sakpal sa mga naumba nga. Ikaw tudlo-tudlo ka niya, baka gabuhat. Nga na ba? Pero, anyways, orong nang nga, Lord, ikaw ang makita, Lord, dili ako. Amen. Lord, ako yung Lord, dili gani ako, Lord, but imong kulong, Lord, imong sundon na mo. Kami, sa inyo nga, napon sa process nga, to be holy and to be righteous yun nga, yung firm na. But Lord, ang yung po nga, ang ilang makita, Lord, is dili ako ang kinabuhi, but ang ilang makita is ikaw. Ikaw nga ilang sundon. Amen? Amen. Praise God. So, next is, kapila naman itong nag-ihap mo. Ka-5 na. So, we need to, mga preparation na nato, no? We need to seek knowledge. So in Proverbs 15:14, the heart of him who has understanding seeks knowledge, but the mouths of fools speak all folly. Amen. So, kung wise ka, or kung wise ka nga pagkatao, hinanglan dahil nga, musik ka aning knowledge and understanding. So, remember nga, knowledge and understanding are the Spirit of God. So, hinanglan nga, tayo, tinguha nga, magsige itaw, seek. Ano man? Kaya o dili na ta musik ani mabutang nga. Then ang atong naan po mo po nang mga butang na dili makaayo sa tuwa. Pero nagsik yun sa kaning
pero imo siyang ganahan juga ba? Ano, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo is naayoy sa ako na experience. Nga every time tuon ko sa pulong sa Ginoo, batiyon ko kakapoy, batiyon ko katuon, batiyon ko kalaay, nga. But naay sa sulod na ako nga mo strive yun sa spirit niya, mo strive yun nga kanang makumbati ba? Mubatol ba nga? No. Nang stay away ka. Nang nga imong mind, presence of mind nga in the spirit. So kanang kinahanglan din nga ang atong pagsik, dili siya ingon nga tinahanon. Amen. Spirituhanon siya nga pagsik. Amen. Kay kung tinahanon na imo ang pagsik sa pulong sa Ginoo nga, let's say basa ka. Okay, basa ko ani and then wala kay nabasa mo, wala kay understanding nga nakuha. So mura igor ka nagbasa, but you don't, wala yung meditation, wala yung understanding, wala kayo mapupok. So wala kayo na-apply. It's because you only read. So, remember nga, kinamalan ta nga mo seek. And ang seeking, ang pag-seek yun, di na singon nga, okay, basa, nakablagalan ako. No. You need to dig deeper. Kinamalan ta nga mo dig yun. Di na ingon nga, one time, okay, na, capture tayo na. No. You have to rabaw sa pagtuon o gitara ba? Di siya nga kasara. Pagsige ka balik-balik ka na. Hangtod nga makuha niyo siya. Amen. Hangtod nga makaplagkan niyo siya. Anong isige niyo pagbasa? Katubayan na ay mga revelations na makuha niyo. Those truths niyo makuha. Mo na yung ma-capture, hindi niyo na malimtan. Amen? So we must prepare nga masige taw kana seek no sa knowledge of God. Amen. So amen. Naghimo ba ta na isuon? Amen. Praise God. Ato gyud naghimuon. In Proverbs 18:15, an intelligent heart acquires knowledge and the ear of the wise seeks knowledge. So wow. Induta kayo niya. Intelligent heart acquires knowledge. So ang kasing-kasing libod basihan ko ni siya. So kung ikaw nagtinguha gyud ka sa kanang kahibalo, ang imong kasing-kasing dapat andam pod. Andam siya nga kanang imong kasing-kasing is set pinumo diha sa Ginoo nga Lord. Kanahan ko mailhan ka na ho. Bilhan ko nga kanang kang Solomon mo guni. Solomon wise mo siya and kanang kinahanglan ta makasabot pod ba nga it's not just about kanang mental knowledge but kinahanglan na ang heart na to is kanang nakaset yung po dahil sa Ginoo. Kay diba, full ka ni, pag wala ka ni, you may become proud. So, may mo kang boastful. But ang tiyon nga wise, ang iyang kasing-kasing is nakaset dahil sa Ginoo. Kay diha mo ang character which is sukanansa yung kay balugid po or wisdom. Amen. Amen. Praise God. Ang imong dalunggan, ganahan po maminaw. Kay, diba, aning dalunggan na to, naghapot na pwedeng madunggan. Naghantag sa kasal na makadungog. But, the moment nga, ang imong ears is attentive to God's word. Diba? Pwede nimong, ikaw mapili man. Piliyon mo kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo or di. Pero, ano nga, piliyon mo nga maminaw ka. Amen. Okay? Di ka maminaw sa pulong sa Ginoo. May nahan sa unahan. Kasi may tabusin mo ha. Pero kung ikaw po, attentive ka, willing ka maminaw sa pulong sa Ginoo, I believe, ang balang espiritu is makapanghiyok po sa mga kinabuhi. Kasi because hindi magmabuwag ang pulong sa Ginoo o ang balang espiritu. Huwag yun sila. Amen. So nawa, di pwedeng ma-change ka na wakay pulong sa Ginoo. Sumuna ang kinanglan na attentive ka sa pagminaw and attentive ka sa pagtuon. Amen. So, Proverbs 22:17. Incline your ear and hear the words of the wise and apply your heart to my knowledge. Amen. So same siya na paano proceed. So we must prepare ourselves not to defile ourselves. So, tao ka kasabot sa nang defile?
Amen. Amen. Mabuling ta ba? Pabuling-buling ta ba? Mabulingan ta. So in 2 Timothy chapter 2 verse 22, so flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Amen. So, kinanglan ay nga, meron na siya, mag-practice ng pagkabalaan. So, we need to practice holiness. Nga, ang atong previous nga life, nga wala ta na kailas Ginoo, with all those passions, with all those desires, nga kayong ta nga, worldly lang yun nga butanga. We need to let go of those things. We need to let those things, leave those things, and we need to pursue God, kanang unsay gingon sa pulong sa Ginoo nga magpakabalaan ta. Amen. Nga naman, dili pwede nga kanabang we are handling God's word and we don't practice it. Kinahanglan nga mag-practice yun sa pulong sa Ginoo. Amen. Bukat na siya igon kanang kung ikaw nagtudlo, dapat ikaw mismo is gabuhat ka sa kung itudlo. Amen. So next is, we must prepare to be humble. In Romans 12:16, live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Amen. So kinahanglan nga igsoon nga katawan makig-uyo sa itong mga kaigsunan. Dito mga awayon na itong mga kaubayan na ito. Diba? Kanang it's very evident yun sa unayon, no? Na ito takasibuhan pero it feels like division. So I praise God nga throughout those mga experiences ako nakita nga transition sa itong church. And I believe nga wala na nga mga espiritu na because of kanang division, because of mga surya nga maka-doubt sa mga igsoon. No? I was once a victim of that. Nga huminaw ko sa hung ba. And I tend to believe sa mga hung. And the outcome, kaguba na siya sa akong igsoon diyan ni Kristo. Na-doubt siya. Katungod sa hung tuwa na ba. Ako mismo, lain na po itong parantaw siya. It's because tuwa man ko itong hung sa uban. But ako na siyang sama na sa Ginoo nga, Lord, salamat nga imong gi-open ang mind, ang eyes nga kinahanglan dili ko maminaw sa mga hung nga dili sabot pag Ginoo. Although nana nga mga butanga, but I praise God nga sa atong church karon na yung transition nga nanay giusa naay gugmay. Evident yun ang character changes. So sama sa Ginoo nga kana bitawon ning lahukay. Mo gyud kato mga ning-injure gyud. Kayo ko nga wow, kung mapa siguro may injure Lord, unsa po nang kinabuhi. Kung nadapa mi sa mga surya sa uban nga na asa siguro ko may paniton Lord nga. Pero I praise God, I believe nga ang Balang Espiritu is nag-istorya ko sa imuhan. Mao na nga naka na napabilin ka. Mao na nga kanang naakaani nga simbahan is because you have found the truth and nakay obedient nga heart. Amen. So we need to live in harmony ha. Dito tayo kinahanglan nga mag-iaway. Sige tag-away-away niya, watay mahimo. Sige tag-away-away, di po siya pang Ginoo, di ba? So kung sige tag-away-away, sa mag-away, kung balihon yung mga away, awa ra ba na. So di yun na angayan sa Kristohanon nga kinabuhi. Nga sige away-away. So muna isuon. So next is you need to fight the spiritual war. So do you believe nga naatay spiritual battle, no? So, we have this teaching nga naagay spiritual nga aspect no, na spiritual nga realm. And salamat na nga we have nakasabutan na bang na spiritual nga pakig-away. Amen. So dili na siya physical nga battle ha. So in Ephesians 6:10-12, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Amen. So, I don't know if naka-experience mo spiritual nga
kanang battle no. Kung natay this year lang to, ihimo na to, natay spiritual nga battle as a church. And or last year ba to, December, I don't know. Kalimutan ko. But kinahanglan na nga kasabot nga naay mga spiritual nga things nga kinahanglan ta nga kinahanglan mo makig-away. Nga kinahanglan ta mag-prepare. Diba? Especially if we are we're going outside na. So kinahanglan nga prepared ta ni mabutanga. Kinahanglan has-hasataan, sanay na ta. So karon pa lang daan ganahan kinsa may ganahan mo dumog gawasan eh. So we need to be fully equipped yun, we need to be trained yun, we need to kanang imong mga nasabtan na dungganan nga sabahan sa mga trainings kinahanglan nga imo na siyang i-take by heart. Di siya pwede nga mulapay lang siya nga okay nakalawang kuan mulapay lang. Walay application sa itong kinabuhi. So magbalik-balik ka na nga panudlo pero wala gyud koy kabaguhan. So importante igsoon nga kay nakadungog ta matana atong kanunay og buhat. Diba kadungog ta kinahanglan ta magampo spiritual mag-pray ka in spirit, pray spiritual. Kinahanglan nga naman ni pangyan ang panudlo, kinahanglan nga ato na tang gibuhat. I-maintain ato ba? You should be consistent nga may sige na natag buhatan na. Di kay okay pag humanaw dungo ato then pila ka kuan biya na nimo wala na nimo gibuhat. So kinahanglan dai nga pagtipigan ato ba ang pulong sa Ginoo. Kinang ato siyang kapag kay ano kawaton mo sa kaaway ng pulong sa Ginoo. Diba? Nay kawaton yun sa kaaway ang pulong sa Ginoo nga isa buwag. And kung dili ka aware na nga nay kawatan, okay ra pud mo makawatan ka. Saya ra pud mo. Di mo di ba? Una ka cellphone. Nya, importante na si Morde. Kung importante si mga sumampingan di ba? Di mo saya ana nimo, snatch na. So, kinahanglan nga ang pulong sa Ginoo tapigan pa na to. Amen. Dili pwede nga ano bang ang pulong sa Ginoo is isa-saya na to ba? Kuhak po na. Wa mo nang way himuan sa tumay kinabuhi kay wala man di tay pag-amping sa pulong sa Ginoo. So kinahanglan gyud siya nga ampingan igsoon. Di pwede nga di ta mag-amping sa pulong sa Ginoo. Amen. Kinahanglan gyud siya nga ampingan. Amen. So muna mag-pray gyud ta, magsige ta og meditate kay every Sunday nay wali and nay women's nay men's kanang nga part. If wala ka naka-meditate by Monday, Tuesday, Wednesday, umay na lang na Thursday, men's, umay na lang na Friday, na women's. Ma-remind ka sa pulong sa Ginoo. I tell you, saan pag di mo ngayon, makasense po ko nga, huwag yun na, nahimo na ito na by Monday. Usually, inig Sunday, kung mas pulong sa Ginoo, inig Monday, wala na, puro sa trabaho na. And really, ngayon na, natuon dyan ko. Praise God, natuon ka, pero karon kay bawa nga kinahanglan ay dimedit mo siya kada adlaw. Amen. So, adlaw kada adlaw na to. Kay ang atong pag kinabuhi, di man siya by Sunday. Amen. Di man siya by meeting na karon, okay, Kristo anon to. Dili siya personal na siya, so kinahanglan nga magsige yun na trabaho. Ang kada adlaw nga imong kinabuhi is always for God. Amen. It's always for Him. Ayun. Wala lain. Amen. The next is, so we can control our bodies without controlling our minds. So, kinahanglan gyud nga kontrolon nato ang mind. Kay ang body, whatever part man na kanang mo follow na siya kung siya nasa una. And if we subject our minds to God, take the things from God, kaning amot buhat na siya. So, paano sa pulong sa Ginoo and ay mong kamot muli ka siya nga sa pagtabang. Di siya may mong papangawat or kaniyang mong tiil. Imong gabitan sa lakaw kang sagyaw ka. Di kay imo ni gamitan pagpanipa ang tao pasakit mo lang tao. So imong whole body will be subject to God. Diba? If ang atong una is kana bang na set
or na-control na to ang puno ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. So bantayan niyo yung una-una yun kay ana gyud masugod. Ana magsugod ang ano bang ang sin kanang i-try ni Satan nga to deceive you nga pwede nga mong una-una sidan niya ba gamay lang, and if wala na protection, if wala na helmet, marabaw kasi mo to matakpan ka ba matakpan ka sa kaaway. So yan ano, pag wala kanang protection ni mong head, ni mong mind, then pag inflict ka na o sa gamay lang, it will cause ka ng trouble sa mo. It will cause nga marakaw ngayon na kang ngayon ito na ito kaya bawa ito ko sa motoran pero nganong nabuhat na ito nganong nakasala mo yung buhay. So remember, we are in the process nga to live holy, to live like Christ, to live nga kanang blameless life, pure, righteous. So dili ta wala ta ngayon nga lalo sa church para magsige lang pabilin nga magpakasala. So we have been trained to righteousness and holiness. Amen. Amen. So the Word of God is teaching us nga nang puyog gyud ta sa kay nga ang atong ginabalaan. And dili ta pwede magpabilin nga dili mo puyog sa pagkabalaan. Magpuyog ka nga balaan igsuon. Amen. So sama sa Ginoo nga ano bang nay yang mga papanudlog gyud sa church, and kung naa lang gyud ka kanunay tuog gyud ko nga mabag-ura gyud ka. Mabag-ura gyud ka. Even ako, experience na nga mabag-o gyud ka. Ayaw ka baguhan yun. Hindi pwede wala ka baguhan pag puno na ka sa puno sa Ginoo. Amen. So may na karon ba ka nakabalik yung nga si Lord na yung desire sa kinabuhi. Hindi na butang ang kalibutanon na. Kung hanaw na sila, kana butang ang kalibutanon. But the Word of God, it will not perish. It will last forever. Amen. Next is ano sa tubig ha? Amen. Or sakit ng tula. Amen. So time check, 10:56. Pati 1 hour. Amen. Okay naman nila. So, praise God. So, how do we prepare our minds? So, may pangutana. Saan man ito pag-prepare sa itong una-una? So, first is, we need to study, learn, and apply God's Word. Amen. In Hebrews 5:11-14. Basahin niyo, mag-isuot. Okay, 1, 2, 3. About this we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Amen. Praise God. So, na duha na itawag nga solid o milk. So, kung bata pa ka, so papala ka sa Ginoo, then milk pa imong inom. Pero mature na ka, solid na food. So, ikaw ang mamili na isuon. Pabilin baka magsige ka o tutoy or mo mature na ka. Amen. 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 Nahinay mo. Amen. Amen. Isuon. So, kinahanglan yun nga mo mature ka sa itong pagpangalagad sa Ginoo isuon. Di yun na pwede nga magpabilin yun. Mo da man ay task. Kung na-task yatan sa mo kuha na, accept pa na. Amen. Asainan ka, mabalik ka, accept pa na.
assignan ka mga praise and worship, accept pa na. Assignan ka mga hinlo, accept pa na. Di pwede, di tayo nga, mo go against sa ba. Kay, you never know, sa mo pag hinlo na nabaid din mong discipline, nabaid din mong humility. Yan no, sa naamo si mga iro niya, and nagitae. Naamo iro, asa maliban ng iro, di man pwede sa gawas ng nagitae diri. And kinun ko sa una, ano bang hinlo mo aning tae ha? Baho ra ba yung kaayon? So, sige mo di kalibang, sige ra taghinlo ani. Pero ato na pailo po kung pagpaubos. Every time nga maghinlo ko tae, ay ko mga Lord, salamat nga ipaid mo akong pagpaubos. Hinlo ka sa tae. Di na ingon nga ubos kay ka. But I believe nga si Lord nagtudlog ya po na namang butang nga ba. Okay, in the same way, Christ suffered for us. Even to the point of death. And papanginlo lang diri, di niyo mo kaya. Ako, di pwede. Dapat Lord, musbang kasing Lord. Dapat din niya nga. Sigarbo ka nga. Ano mo dahil hinuan mo? Simple lang mga butanga. Ano nga? Simple lang ang butanga yun. So, pero naid ako nga kabawahan sa spiritual nga aspects ang kinabuhi. Nga, natuluan ko nga magpaubos yun. And, na, simple lang ang butanga isuan. Pero, dahil ministry ka sa paghinlog tae. Di ba pwede? Siguro. Amen. So, kaya wala may laing mga dagkong nga ministry ang wala ko man. Pero, mga butang ang ginagmay, nindot kayo, mga bait ka, nindot kayo, mga train ka. Kaya, sa akong pagsig, hinlo aray, tae, nausaw po ito. Nausaw po ng kasing-kasing po. Nausaw po ng mga po. Pero, dili na siya bukat, nga mahinlo ka. Ulipayin nga mahinlo, wala kagtae. Hinloan, ang ulira. Kaya, inumdum ko sa una nga, Rob, ikaw na saraba. Asa mo, paupan naman ya? Asa mo yung lesson, boy, manuwag ka. Uy, mahinlo, tatay. Ina, ba yun? Ako, asa mo, paupan naman. Hinloan din ako dahil. Hinloan din ako. Kaya, ako nga nakita sa atong pastor, mahinlo man siya. Lapo ba itong mahinlo? Kusog ba itong mahinlo? Lapo pa na ako. So, nakita nga, yan din yung kuhan. Yan din yung kinaiya sa tawag nga leader. Yung tinuod nga leader, mapanusanon siya. Pero nakita ko na ba nga, awato na ako. Awato na ako, hinlo siya, hinlo, bugo, wala ba siya. Hinlo, wala na. Ang tagirawayan niya, kanang, ang mga kabayan na polis, bro, nakita na po nila nga, hinlo ba? So, daghan na ng hinlo. Daghan na ng hinlo, tae. So, dito pa na, salamat doon. Hindi na ako tipang hinlo. Daghan na may hinlo. So, na yun, kita dili, kayo nga, sa una nga ako na hinlo. Kayo mga, salamat Lord, kay kanang, bro, ako nung tayo, kaluyakon ba nga, sama ning piskay lami, akong ministry nga, anong yani, ang ministry man. Pero, kaya bawa ko nga, atong apart is, di ba ko, yung sa Ginoo. So, yeah. Sa sige na huwag ka ng hinlo. Nay ka ng, ang espiritu sa Ginoo is, nakiksurya po sa Ginoo. Even sa paghugas, sa mga butanga, simple kayo. Mga yan ang mga butanga. Pero kaya bawa ka nga, kung mo nang gibuhat para sa Ginoo, hindi na magkawang. So, kaya kung hindi mo magibuhat sa Ginoo, dili kawang na. So, bisa pa pang panilhin na, pero ngayon nga para sa Ginoo na hindi yun yung kawang. So, ngayon na nga, malipayon ta sa tanan itong pagkabuhaton. Usa pa nakasimple nga na yung pagkabuhaton. Hindi mo nang ibuhat para sa Ginoo, hindi yun na yun nga kawang. Muna nga, kanang, wala nga daghan tawag, karakter yung mabago ba? Amen? So, muna, kinahanglan atong mga nakatunan, kinahanglan atong i-apply sa atong kinabuhi. Ang atong gitunan, atong na-learn, di pwede o walay application. So, very important yun nga, kung ang tao nakasabot yun sa pulong sa Ginoo, yan ang i-apply mismo sa kinabuhi. So, kung ikaw, sige ka dungog, sige ikaw, dungog sa pulong sa Ginoo, sige ka tuon, pero, waya pong submit sa authority sa word. Yan, buot talaga po kayo muha. Huwag kayo muhaan. Amen. Huwag kayo muhaan ison. Pero once nga nakasabot ka, learn ka, and i-apply pa dyan mo sa kinabuhi, that's the true wisdom. So naay wisdom na nga
kung imo nang gibuhat, ana gyud prosper ka. There will be prosperity sa imong kinabuhi. It's not about material things nga prosperity. Talking about spiritual things, spiritual maturity. Amen. Na spiritual maturity sa pag-apply sa pulong sa Ginoo. Amen. 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 Suwayin ninyo. Suwayin nato. Suwayin nato. So, sige, oo nga sige, nakadungo niya. And, nice lang siya nga i-remind sa matagusa. Amen. 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 Next, we need to renew our minds. Amen. So, Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Amen. So, kinahanglan po na-renew na itong mga una-una igsoon. Amen. Amen. Renew na ba itong una-una? Amen. Amen. Ibili nga, kinahanglan nga, magsige dito, karalaw, atong i-refresh yun, mga itong una-una. Kay, sumot-sumot ka sa di, mapollute, mag-yun yung una-una. And marabag may times nga, napayang sa kadlaw nga, wala kay pulong sa Ginoo. I don't know if you experience that, but maka-experience yun, nga na sa akin nga, ni gabi na mo, juga kabasa, karong adlaw, ito? Full yun, itong una-una sa mga butang, di siya priority yung taba. So, ngayon po, kasi Ginoo nga, Lord, sa ko nga, wala ka na priority. So, importante nga, karadlaw yun, masigit ako, refresh. Lord, renew my mind, Lord, every single day. Renew my mind. Nga ako una-una, Lord, is set on you. Nga ako una-una, Lord, is ikaw ang priority. So, dili mo start ang adlaw nga, dili ikaw ang mauna. So, dapat ikaw ang mauna, Lord. Nabaw sa kanan. So, ang pagkabuhaton, ikaw yung mauna. Ito na yung morning soon. Amen. So, we need to, sa preparation, stimulated to love and good works. So, Hebrews 10:24-25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Amen. So, kinahanglan igsoon nga stimulated, na-stimulate ba nga ma-encourage ka nga mahigugma sa isikataw na to, isikatso na to, and mahigugma ta sa pagbuhat sa maayo. So, kinahanglan nga ay di nga to ihabit nga kanami tawang bubuhag ta. Ihabit yun nato mga sikitaw tapo. Amen. Like this, nice Sunday service. Wala naman siya. No need na makang i-remind kung Sunday service kay na naman siya nakaset, schedule, labag na schedule. And then kinahanglan i-remind niya, uy, Sunday ron. So, kinahanglan ka mo doon sa simbahan, na ipinagtapok, na fellowship ato, na ipinagtayig, na ipulong sa Ginoo ato. So, kinahanglan nga kung nga what about this is your joy na joy ang imong bati ba every time na Sunday na kay naana po makita na usang isuon na dinasigay na po mi na so may maplano nga na sa unahan na sa mga bloton sa Ginoo na. So dapat mo na itong we should be driven by love, no? We should be driven by love and good works. Amen. Next, we need to be holy. Amen. We are encouraged nga. Amen. So, kinahanglan nga kita magpuyog kita nga balaan. Amen. Magpuyog kita nga ang atong kinabuhis. Name it, daghan pwede yung kayo nga kasalat ka. Pero wala yung encouragement ako sa mga pagpakabalaan yun. Amen. So, sa pagpakabalaan ang yun. Mara yun na. So, naman sa purpose man. Because ang Ginoo ngayon di alagaran is balaan. So, pagpakabalaan po. So, yan na lang na isuon. So, kung na po kayo mga tinaguan, ang mga sala, might as well ask God, Lord, remove this from me. So, kung ngayon sa ilo, nga nang kinadyan, ay po,
di po nang ngayon pa sa ilon, buhaton na po nato balik. So, atong yun naman nga, ang tinod nga repentance, ang tinod nga godly sorrow ba, lead to repentance. Pero kanang worldly sorrow, di na mo lead into repentance. Balik-balik ko rin po ng sala. Pero, nga ba, gracious ang kaya sa Lord. Gracious ang kaya siya, kaya wak pa yung, ano ba, napaka-sa point nga, mga pangayon, pagpasalo. What if, mabutang manahon nga, sige ka pagkasalang yapon na, wala na kay chance na may pasaylo. That's a different thing. Pag judge na ka sa Ginoo. Ngayon karon kay kadung pa kasi kung Ginoo ngayon pag bata na. Amen. Ayaw sayang na. Ayaw sayang nga ang chance. Ayaw sayang nga ang panahon ba ang gihatag sa Ginoo nga nakadungog ka karon. Ayaw sayang nga. Kay kung imong sayangan I don't know. Kung napabay meron mo kung ano nata ba? Dugay ko mamatay. Kay bata pa ko. Dugay ko mamatay taas kung ginabuhay kay pila ko 26 pa ko. Ano ba yung mga pinakatuay ka 30 years siguro. Usa ka mawa sa kalibutan. Pero yana ba? Pero sugod ka sa di. Wa ka kay bawo, mo sa kamawa. Amen. And mo na nga everyday masigi yung o pangandam. Mag-prepare yung karunay. You never know what will happen to you tomorrow. Amen. Usa ka uma. Mo na nga ayaw pag-kumpiyansa dira. Amen. Kaya na nga sige, prepare you. Sounds hadlok pero tinood na. Amen. 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 Last na nigsoon. Put on the whole armor of God. So, ang basahan nila, no? So, Ephesians 6:10-18. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in that evil day, and having done all, stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Amen. So, wala na encouragement dali igsoon kundi ato yung paningkamutan nga sa matagal daw na itong kinabuhi. Di na ito kalimutan ng armor. Namagod ay armor. Sa high resolution lang taba. Kamag na sa adlaw ba nga may armor ba? Gusto lang tao kamag sa adlaw nga bata ka put sa itong whole armor ba? So, we're encouraged nga hatag man ni sa Ginoo sa tuwa gamito na to. So gamitan nimo ng full armor. Gamita po ng pulong sa Ginoo, which is the sword of the Spirit. So gamita siya. So last nga sa nabutang ka na. So yung last nga conclusion sa tuwa no. So be prepared always. So kinahanglan lagi mo ison nga sa matagal daw andam ta. Hindi na pwedeng magkumpiyansa lang. So, kinanglan nga sa matagal daw is ready ta. So, I hope nga na nakuha na to na sa no, na natin na-capture na to ba nga ang preparation is very important. Very important yun ang pag-prepare. Ano, before pa ka mo go to school, you prepare yourself. Before ka mo go to work, you prepare yourself. Before ka matubang sa Ginoo, you need to prepare yourself. Before you face God, you need to prepare yourself. Sagot kayo sa day, naagay time yung mga tubang ka sa Ginoo. And kana nga time,
wala na nahingang nga, balik sa ko kayo, magtarong sa ko. Wala na. That time, mga nang time nga, magtanong kasi Ginoo, kumusta ka dito? And, kumusta ang kinabuhi? Yun sa pag, kanang, kinabuhi ba? Yun yung kalibutan na. And kita, we're so blessed nga, kita nga, nakadungo sa pulong sa Ginoo. Natay, nga nga panglantaw. Okay, kung imo ning ikaw o tao nga wala pulong sa Ginoo or outside nga, nasa sabungan, nasa inuman, nasa mga lugar nga, malaway, i-compare mo nga imo nga ilang kinabuhi. You're so blessed. Amen. You are so blessed. Amen. Nga mo na nga, kanang itang ituod po ko nga, ipadayagyan po ko sa Ginoo. Anong nakadiri. Naay Spirit ni Lord nga nagpadayag nga siya mo nga it's never an accident yun nga naka sa church. Amen. Walay gato ko nga everything nga nitabo ba was ordained nga anong nakadiri na purpose lang nga parang sa pulong sa Ginoo. Na siya message sa imuha. Na siya tawag sa imuha. And kanang tawag, you need to respond to that call. If you will say yes or no. So naanay mo papili, kinamo kay your own will. Pero ako ka-encourage nga pilion ni mo Ginoo. Pilihan si Lord. Out of sa kinabuhi, kung wala si Lord. Paano, kung wala si Lord, everything is meaningless. Wala ibili ang tanan kung wala si Lord. So, mana nga, ang sabtan nga, kung nanaw si Lord, I'm satisfied in my life. Kung sa nga sitwasyon naman na, kaisod-isod lang ko, kung sa nga kinabuhi, pero nanaw si Lord, di na ikabaylo ba? Or tayo tagaan ko, kaghan siguro kayong kwarta, sige, diyain ako Ginoo. Tagaan ka na ako, million nila, diyain lang yung Ginoo. So, di ka po siya kumpara. Kay, sama sa Ginoo na, ang akong na-nice, naset na yun sa pulong sa Ginoo. Yung naset yun sa Ginoo. Kaya nga, kita po, dapat natin yan na po nga paninguhan. Amen. Sa word pa ganina nga, kinanglan nga itong human si Lord sa tibok na ito nga pinabuhi yun. Nga, kaya yung tinuod. Anong tinuganay nga ito human si Lord. Nga, nakita na kung sa personal mo nga pagkinabuhi. Ang imo ba siyang ibuhat kay di man na pwede naman i-blame sa imong kauban. Ikaw na mismo, imuha man naman. Ikaw ang Ginoo. Ikaw ang Ginoo. Power you. So, may na nga Robo, kung biya ka ng kalibutan na, hindi ta magmahay. Amen. Kung biya makay ta, kaya nga nga, ako ginigibuhat tanan para sa mga. Kaya, walay pagmahay. Kaya, isig kayo, ato na magmahay na. Pero, ina kayo, sige, tagkatuong sa gusto na, member no na, ina. So, mana nga ison, atong nga, Lord, ato yung, ang destiny yun, ato yung sa langit. Kauban yung ka na, kauban na. Kaya, mana kung takadong langit yun, kung wala itong tingnan sa mga doon sa langit, hindi ka mo doon sa, prepare ang langit, ang heaven is place for us. So, we are citizens of heaven. We are citizens of heaven. And Amen. muna nga, ang borders na to is earth, bro. Na heaven, yan, nilot kayo. And it's a place for you and me. And it's a promise of God. Kauban yun, katong mga nasunod niya. So, salamat sa Ginoo sa mga pulong. Magambot ta. Itong pasalamatan si Lord. Isang pasalamatan. Pwede ba rin daw? Yes, Lord. Yes, Lord.
Father God, Lord in heaven, we glorify your name, Lord. We magnify your name, Lord. You're so awesome in this place. So awesome in our life, Lord. Salamat Ginoo sa mga pulong. Salamat Ginoo sa katapulan ng mga dungog, Lord. Salamat sa inyong pahigugma ka namo. Salamat sa imong grasya, Ginoo. Surpasses all sin. Salamat Ginoo nga imo may kanunay Ginoo nga gi-remind, Lord, nga hinangnan mi Ginoo magandam sa mga kinabuhi samtang nga pa may kalibutan namin. Salamat Ginoo nga imong ituduan Ginoo kinabuhi Ginoo usama kami mo, Lord. Ang yan po ang Balang Espiritu nga magapamuhat, Lord, sa matagusan kinabuhi. Ang yan po Ginoo nga ikaw ang magumala, Lord, maghari sa mga una-una sa kasing-kasing. Ayun na God, salamat Lord nining panimbahon. Wala milain tinguhan, Lord, kundi mabayaw ka, Lord. Ang tanan Ginoo ikan kami mo. Ang tanan, Lord, para kami mo. Lord, walay bisan gamay, Lord, glory nga amua. But we give it all back to you, Lord. You deserve it, God. More than anything else, Lord, you deserve all the praises, all glory, all honor, Lord. Hindi mo naman. Lord, panalangin Ginoo ang nga simbahan. Panalangin Ginoo mo leader, Lord, o pastor, wherever he is right now. Bless him, Lord. May protect him, Lord. Rebuke and we cancel all the works of the enemy over his life. And even if God is so kabahan niya today, Lord, bless everyone, Lord. Bless their hearts, so good. Let your word, God, saturate. Let your word penetrate. Let your word manifest in their lives. Lord, I rebuke the schemes of the devil. And we rebuke every thief. Kawatan, kawat sa mga pulong, rebuke in the name of Jesus. Lord, salamat Ginoo sa mga pulong, mga hatag ka ng Lord God, kalamdagan, direction, God, light, Lord, to our path. Salamat Ginoo. Matagusan, Lord, na natin panalangin siya. Salamat, Lord. Alam na yung bayaw, Ginoo. Silong God. Salamat. Yung ngalan namin. Ngalan ni Jesus. Amen. Let's just raise up our hands and we'll close this in prayer. Amen. I hope na itong mga nakatunan sa itong ikinabuhi. It's a lot. Amen. Let's just begin to praise God. Salamat si Lord. You can thank Him. Maayo na Diyos, Lord. Kasing pero say to God.
honesty. Lord, in humility, Lord. Wala may magwag na wala ka, Lord. Ano ka ang pasidungan mo? Salamat, Lord. Maayos ang Diyos. Bati ginawa, bukma ginawa. Iyatak na, Lord. Salamat ginawa. Wala ka nagkulang. Wala ka nagkulang ka na ako, ginawa. You're always there for us, Lord. And Lord, ang pagampo ginawa. Padahan ka ginawa sa pag-tigoon sa matagos na. Padahan ka ginawa sa pag-improve, Lord. Ikaw magpatubo ginawa sa matagos na, Lord. Ikaw mag-imo ka na mo ginawa nga matarog, Lord. Nagyan po ginawa nga mag-grow matagos na knowledge and truth, your word. Yes, Lord, pananangin ginawa ng mga tauhan, Lord. Panangin niya yun. Yung mga simana ginawa. Among madedicate niya, Lord, para sa inyo. Among, Lord God, mga priority ka ginawa sa mga kinabuhi. Labaw sa tanan, Lord. Among ginawa, masali ginawa. Among kang masaligan, Lord, sa tanang sitwasyon ginawa. Lord, sa mga nangitagtrabaho, Lord. Ikaw ginawa ang Diyos. Mag-provide ka nila. Yung nag sa mga estudyante, ginawa sa eskwela, Lord. Ikaw matalagi silang pag-eskwela, ginawa. Katag ka nila, ginawa. Kaalam, Lord. Provide ka nila, ginawa. Kahibalo. Salamat, ginawa. Above all, Lord God. Umuwas ang kalamitan, ginawa. Pagsangya sa mga kulong, Lord. Kamita sila, ginawa. Alam siya yung kahimayaan. Salamat, Lord. Ini nga akna Ginoo. Ampo Ginoo. Kaayuhan Lord sa tanong palatian, Lord. Sa manay pambati Ginoo. Nagtuo Ginoo, minagtuo, Lord. Ang kaayuhan gikan kanimo, Lord. All sickness and disease, Lord. So no power. Amen. We continue to declare, God, your healing, Lord. Your power, Lord, over this place, in this life, Lord. Thank you, Lord. When I just receive, God, a healing, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat Pinoon ka sa umahan ka sa church lot, Lord. Salamat Pinoon sa kalampusan, Pinoon, hindi nga tingwa, Lord. Hindi mong pabakon ka natungan, Lord. Salamat sa mga tao nga gamiton, Ginoo. May process ani Ginoo. Salamat God sa tanan nga ganya. Hindi ka kasing-kasing, Lord. Salamat Ginoo. Yes, Lord God. Kung gibalik, Lord, tanang ko ni Maya. Ang ngalan sa ngalan ni Jesus.